Sabi ng Biblia, kapag marunong ka mag-control sa iyong dila, ikaw na tao na yan ay nagkaroon ka ng karunungan. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng Biblia, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Kung may takot ka sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, praise the Lord, marunong ka mag-control, hallelujah, sa iyong dila, maminamahal, praise God, hallelujah, praise the Lord. Yun ay kagalingan. Kahit may karamdaman ka, maminamahal, praise the Lord, ano ang iyong karamdaman? Marinig mong mga payo na ayon sa kalooban sa Diyos, maminamahal, magkaroon ka ng kalakasan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapit ng praise the Lord. Hallelujah, 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 praise God. Proverbs 13 verse 3, praise God. From the book of the Proverbs, chapter 13, verse 3. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 13, ang talatay 3. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siya nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Praise God, hallelujah. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Maraming mga tao na pahamak dahil hindi marunong mag-control ng dila. Hindi marunong mag-control ng mga salita. Hallelujah, praise the Lord. Kahit mayroong masasaktan, kahit mayroong matitisod, hallelujah, patuloy bumabanggit ng hindi. Ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, sino man ang nag-iingat ng kanyang salita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Amen. Amen. So, kinakailangan talaga na marunong tayong mag-control sa ating mga salita. Naranasan ko yun noon na mga minamahal. Nag-aral ko sa CDO. May isang relatives kami na gusto ng tatay ko nga doon ako tumira. So, ang ginawa ng aking tatay, kasi doon kami nakatira sa bukid noon, nakaharbis man kami ng apla na palayan, dinorado pa. So, nagdala ang aking tatay ng isang sakong dinorado doon sa bahay ng aking tiyuhin. Marami silang anak. Mami naman, yung umpisa, okay pa. No? Ginalungag mga bugas na mo nga dinorado, humot kaayo mami na mahal. Muadto pa ang bango sa ang kanyang amoy sa mga kapitbahay. Okay pa, nandyan pa yung kalahating sako ng bigas na dinorado. Yun ang problema. Sa nagkaubos na yung isang sakong bigas na dinala ng tatay ko, iba na yung tenor ng mga salita na aking naririnig. Sabi ng asawa ng babae ng tiyuhin ko, pahawaon na lang na si Lolong din pahawaon na lang na kay di malas lang na sa itong pamilya. Dugang sa gasto. Alam niyo, mamay na mahal, hindi ko napansin. Tumulo yung luha ko.
Narinig ko lang malayo. Malaking epekto sa aking sarili. Mga minamahal, nag-isip ako. Sabi ko, maghanap na lang ako ng aking maupahan. Hindi ko na kaya. Kahit anong gawin ko, maglinis ng bahay, maglampaso, hugas ng plato, lahat, negatibo pa rin ang aking maririnig. Ginawa ko, lumayas ako, mga minamahal, naghanap ako ng matitirahan. Dumating ang araw na sila po ay, ang tiyuhin ko namatay na, siya na lang naiwan, yung babae. Napakabuti na sa akin, mga minamahal. Pero hindi maiwasan na alaala ko yung sinabi mo noon, ganito, ganyan. Ngayon, mabuti na yung mga salita mo. So ang dila talaga, maraming naghihiwalay, maraming natitisod kapag tayo ay hindi marunong mag-control. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig. Nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwag ng kanyang mga labi ay magkaroon ng kapahamakan. Amen. Everybody say praise the Lord. So napakahirap. Noon, ganon ang ating ugali. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Tinuruan tayo na yung ating mga sinasabi, yung ating mga dila, hallelujah, praise the Lord, ay nagbabanggit ng ayon sa kalooban ng Diyos. Noon, hindi pa tayo binago. Ngayon, nagkaroon tayo, hallelujah, praise the Lord, ng mga salita na maraming tayo ay naging pagpapala. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Peter chapter 3, verse 10, kindly. Unang Pedro 3:10. The first epistle general of Peter, chapter 3, verse 10. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Praise God. Hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay ay makakakita ng mabubuting araw. Ang magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Palakpakan natin ating malabi na praise the Lord. Sinong nagnais na umibig sa buhay at makakita ng mabuting mga araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Amen. Gusto natin makita ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, praise God, hallelujah. So kinakailangan palagi natin bantayan ang ating mga salita, ang ating mga sarili. Upang walang taong, hallelujah, praise the Lord, magkaroon, hallelujah, praise the Lord, o manlalamig, hallelujah, sa hallelujah, sa Bisaya pas pag-alagad sa atong dalaykon og buhi nga Dios. Everybody say praise the Lord. How to use our tongue. We use our tongue
in a proper way. So kinakailangan pag-aralan natin palagi ang ating mga salita. Hallelujah! Humingi tayo ng tulong ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord! Gamitin natin ang ating mga dila, ipahiwatig natin sa buong mundo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga himala na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga pagbabago, hallelujah, praise the Lord, kapayapaan sa ating buhay, mga minamahal. Gamitin natin ang ating mga labi, ang ating mga dila na ayon sa kalooban ng Diyos, praise God, ang ating malapastor, siya po ay naging pagpapala, millions, hallelujah, praise God, ang naligtas dahil sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang mga dila, halip upang mapahamak ang mga tao. Ginamit niya ang kanyang mga dila upang tayong lahat magkaroon ng kaligtasan, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang ating malapastor, siya po ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen! Everybody say praise the Lord! Siya naging pagpapala. Minsan sa ating pamamahay, mga minamahal, tayong mga magulang, minsan hindi natin makontrol ang ating mga labi, ang ating mga dila. Dahil siguro sa mga problema minsan mangyayari sa ating pamilya. Minsan maapektuhan ang ating mga anak. Magtaka na lang tayo, hindi na sila sasama pagsamba. Kahit anong gawin mo, ayaw na nila. So kinakailangan, analyzein natin palagi yung ating mga salita. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Analyzein natin, isipin natin ng ating mga salita ay maging pagpapala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Doon sa amin, maminmal, na alaala ko, isang adult choir, terribly ang kanyang pag-iyak. Oh. Ayun pala, yung isang adult choir, kahit ano lang sinasabi, hindi niya napigilan ang kanyang sarili, mga minamahal. Iyak na iyak yung adult choir, yung isa, mga minamahal, nasaktan talaga sa sinasabi. Huwag na dumalo. Mga minamahal, nagtaka siya. Anong dahilan? Yun pala, hindi niya napag-isipan ang binanggit ng kanyang mga labi, ang kanyang mga dila. Natitisod na pala yung kanyang ka-adult choir, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang dila ay maraming epekto sa buhay ng Kristiyano. Pamagat po ng ating mensahe, the Christian and the tongue. Kinakailangan sa Kristiyano, marunong tayo mag-control. Ulitin ko po, marunong tayong mag-control. Humihingi tayo, hallelujah, ng gabay ng ating mahal na Panginoon upang ang lahat na lumabas sa ating mga dila ay maging pagpapala. Panginoon, gawin mo akong pagpapala. Gawin mo kaming lahat na pagpapala. Hallelujah. Lalo na sa aming mga kapitbahay. Hallelujah. Praise the Lord. Makikita nila. Hallelujah. Ang iyong kapangyarihan. Ang iyong gabay. Ang lahat. Makikita nila na kami po ay maging pagpapala sa bawat isa sa kanila. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, mga minamahal,
Maraming mga natitisod dahil sa ating mga dila. Humihingi tayo ng gabay ng ating dakilang Diyos. Panginoon, bigyan mo ako, o gawin mo akong pagpapala. Gawin mo akong pagpapala sa aking mga kapatiran, sa aking mga labuan, sa aking mga kapitbahay. Gamitin mo ako, mahal na Panginoon, upang sila po ay maligtas. Hallelujah! Sa iyong banal na gawain. Praise God.